Ikaw na lang ang kulang sa buhay ko at ang ibigin ka ang tanging nais ng puso ko. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa gabing ito, tila ba nakakilala ako ng isang taong pwedeng makasagot sa ilang katanungan na gumugulo sa isipan ko. Isang taong tila ba parte ng nakalipas ko na magbabalik sa ilang bahagi ng buhay ko. Ale, kilala niyo po ako? Wika ko. Oo, ikaw nga yun, iho. Kamusta ka na ba? Kamusta na kayo? Wika niya. Teka lang po. Sino pong tinutukoy niyo? Wika ko naman. Teka lang iho. Yung iniihaw ko baka masunog. Nasaan na ba yung anak ko? Iniwan na ako mag-isa dito. Akin na din yung hotdog na hawak mo, iho, para maluto na. Wika nung Ali. Kaya eto, binigay ko na yung hawak ko na hotdog, tapos eto, nagpapaypay siya doon sa ihawan. Sa totoo lang, masaya ako. Kasi masasagot na sa wakas ang ilan sa bahagi ng nakaraan ko. Tsaka, baka kilala niyo yung nagbigay ng singsing na suot ko. Oh, may tao pala. Bakit di ka nagsasalita? Anong bibilihin mo, iho? Wika nung Ali. Nagulat tuloy ako. Hotdog po. Ayun po, iniihaw niyo na po. Kanina pa kasi ako dito, Ali. Wika ako. Nanay, ako na dyan. Sa loob na lang kayo ng bahay. Ay, kuya, pasensya ka na sa nanay ko. Medyo makakalimutin na. Wika nung isang lalaki na dumating. Siguro, mga nasa 15 anyos na siya. Ganun ba? May sakit ba siya? Wika ko. Oo, kuya. Nakalimutan na niya lahat. Minsan naalala, pero madalas kahit ako hindi niya maalala. Wika ng binatilyo. Kaya ito, bago pumasok sa loob ng bahay yung Ali, nagtanong na ako sa kanya. Anay, kilala niyo ba ako? Anong alam niyo sa nakalipas ko? Wika ko. Teka, nakita na ba tayo, iho? Wika niya, tapos tinitigan niya ako. Ay nako, iho, pasensya ka na. Parang ngayon lang kita nakita. Sige na, mauna na ako. Wika nung Ali. At ayun, pumasok na siya sa bahay nila. Kuya, pasensya ka na kay nanay ha. Hotdog mo ba to? Wika ng binatilyo. Oo, akin yan. Wika ako. Alam mo kuya, bago magkasakit si nanay ng ganyan, lagi siyang may kinakwento sa akin. May magjowa daw dati na laging bumibili sa kanya ng hotdog. Sabi pa ni nanay, kahit bawal na pag-ibig yun, alam daw ni nanay na magiging masaya sila hanggang sa wakas. Wika ng binatilyo. Kinabahan ako bigla. Baka ako yun na.
Pero bakit kaya bawal na pag-ibig? Ah, ano bang nalalaman mo? Wika ako. Wala na eh. Yun lang ang alam ko tapos nagkasakit na si nanay. Kaya ako na yung pamalit sa kanya. Kasi makakalimutin na siya. At minsan nga di niya ako mo kilala. Ay nako si nanay. Kaya ako na yung magmamana sa ihawan. At ako na din yung mag-aalaga kay nanay hanggang sa wakas. Wika ng pinatilyo na ito. Ibinigay na yung hotdog ko. Nang hinayang ako sa pagkakataon. Kaya ito habang naglalakad ako patungo sa bahay nila Jared. Hawak ko lang yung hotdog na nakatusok sa stick. Tulala lang ako tapos malalim ang iniisip ko. At kung ako man ang tinutukoy nila, sino siya? Nasaan na siya? Di ko na tuloy na malaya na. Andito na ako sa harapan ng bahay nila Jared at eto. Bukas yung pintuan kaya lumapit ako kaagad. At aba, si Jared. Nakahiga sa mahabang upuan sa sala. Uy, Jared. Wika ako. Busy kasi siya sa pananood ng TV. Ala, Alin, gabi ka na. Pasok ka, kanina pa ako naghihintay sa'yo. Tsaka, para sa akin ba yan? Paborito ko yan. Wika ni Jared tapos ito. Kinuha niya yung hotdog na hawak ko. Ba't ba? Inagatan agad. Jared, paborito mo pala yan. Wika ako. Oo eh. Pero may mas paborito pa ako. Hotdog din. Wika ni Jared. Ganun ba? Sana matikman ko din. Wika ako. Tapos natawa si Jared. Oh, bakit natatawa ka? Wika ako ulit. Wala naman Alin. Pero teka, bakit ang laki ng bag mo? Naglayas ka ba? Wika ni Jared. Hindi dito muna ako. Aalagaan kita. Wika ako. Ganun ba? Ang sweet mo naman. Pero paano na si Julia? Wika ni Jared. Tatawagan ko na lang. Tsaka walang problema kay Julia. Mauunawaan niya ako. Wika ako. Sige. Tara na, kumain na tayo. Wika ni Jared. Kaya ito, isinaran na niya yung pinto tapos nagtungo na kami kaagad sa kusina. Sabay na kami naghapunan tapos ito, dumiretso na din kami kaagad sa silid niya. Nahiga na kami. Tapos, tahimik lang. Jared, malapit na ang kasal ko. Wika ako. Alam ko, Allen. Wika naman niya. Huwag kang mawawala ha. Tsaka Jared, sabihin mo na yung nalalaman mo. Dali na, para naman masagot kahit ilan sa mga tanong sa isipan ko. Wika ako. Allen, huwag ka na mag-isip ng mga bagay sa nakalipas. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Kasi kapag pilit mong inalalang nakaraan, hindi ka magiging malaya. Hayaan mo na lang ang tadhana. Hayaan mo na lang na maging masaya ka. Wika ni Jared. Paano ba naman ako magiging masaya, Jared? Kung sa buong buhay ko, wala akong maalala sa nakaraan ko. Tapos, may singsing sa daliri ko na tila ba may pangakong naghihintay lamang na maalala ko ang nakaraan upang maituloy ang naudlot na sinumpaan. Wika ako.
Di na sumagot si Jared. Tapos nagulat ako kasi naman, niyakap niya ako. Matulog na tayo, Allen. Bawal ako magpuyat. Wika ni Jared. Oo nga pala. Sige, matulog na tayo. Wika ako naman. Kaya lang, habang nakayakap si Jared, may nararamdaman ako. Parang may matigas. Wala. May baon ba siyang saging sa bulsa?